Ikaw ang aking tala sa gabing madilim. Ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sagot sa akin. Abot kamay na pangarap. Umiling si Lynette kay Giselle na gusto niyang makausap si Dax. Pumayag si Giselle. Tinawagan niya ang pulis at nag-request para makausap niya si Dax. Hindi niya lang inamin sa pulis na kasama si Lynette dahil sumenya si Lynette na wag sabihin na kasama siya. Hindi kasi ito magpapakita sa kanila kapag malaman na kasama si Lynette. Pumayag rin si Dax na makipagkita kung si Giselle lang mag-isa at walang ibang taong kasama. Hindi naman nangangako si Giselle kay Lynette na matutuloy ang pakikipagkita nila kay Dax dahil meron siyang aayusing negosyo sa Cebu. Kinabukasan, tumawag si Lynette kay Giselle para sabihin na papunta na siya sa office at sasabay na siya papunta sa restaurant kung saan nila imi-meet up si Dax. Nagsorry naman si Giselle na tuloy pala siya sa Cebu at hindi niya agad nasabihan si Lynette. Hindi na niya masasamahan pa si Lynette. Marami pang problema ang kailangan niyang asikasuhin. Pwede naman nila iurong ang pakikipagkita nila kay Dax sa ibang araw. Pero tumanggi si Lynette. Siya na lang mag-isa ang makikipagkita kay Dax. Nag-aalala naman si Giselle dahil walang kasama si Lynette. Wag na lang siya magpunta mag-isa. Paano kung bumalik ang trauma niya? Pinakampante naman ni Lynette si Giselle. Kaya naman niya ang sarili niya. May kasamang pulis naman si Dax. Sigurado si Lynette na wala namang mangyayari sa kanya. Gusto tawagan ni Giselle si Obeng para samahan si Lynette. Ayaw ni Lynette. Wag nang tawagan ni Giselle si RJ. Okay lang naman siya. Mag-focus na lang si Giselle sa trabaho niya at siya na ang bahala. Tinapos na ni Lynette ang usapan. Sa pagbaba ng telepono ay parang hindi mapakali si Giselle. Nag-aalala siya. Naisip niyang tawagan si Annalyn para samahan ang nanay niya. Hello Annalyn, si Giselle to. May gagawin ka ba ngayon? Sumagot si Annalyn. Naka-off po ako ngayon. Aayain ko nga po si nanay na magbanding muna kami kaso wala siya dito sa East Ridge. Tatawagan ko nga po eh. Nagpatuloy si Giselle. Andito ako sa Cebu, Annalyn. May lakad kasi kami dapat ng nanay mo. Kaso hindi ko agad siya nasabihan na natuloy ako dito. Ika-cancel ko na nga sana ang lakad namin pero desidido na ang nanay mo na ituloy ang alis namin kahit siya na lang mag-isa. Makikipagkita kasi kami sa Star Witness ni Moira. Nagulat bigla si Annalyn. Ano po? Bakit po siya makikipagkita ng mag-isa? Delikado po yun. Sabi ni Giselle, yun na nga sinabi ko Annalyn. Pero mapilit si nanay mo at ayos lang sa kanya kung mag-isa siya. Kahit pa may mga pulis na kasama si Dax, hindi pa rin ako mapanatag. Kaya pwede ba ako makisuyo na ikaw na lang ang sumama sa nanay mo? Gusto ko lang makasigurado na hindi babalik ang trauma niya. Para may isang tao lang na magko-comfort sa kanya. Mabilis ang sagot ni Annalyn. Oo naman po Tita Giselle, ako na po ang bahala kay nanay. Hindi ko po siya hahayaang mag-isa lang na makapagkita kay Dax. Ano po pangalan ng restaurant? Mauuna na po ako. Kasi kapag tawagan ko siya ngayon, sigurado hindi siya papayag na sumama ako. Oo nga pala, ayaw niyang kasama ka na makapagkita kay Dax. Pero sorry, wala kasi akong ibang maisip na makasama ng nanay mo kaya ikaw na ang tinawagan ko. Ite-text ko na lang ang lugar. Salamat Annalyn. Mag-ingat kayo ha. Tumawag ka agad kung nakatapos kayo makipagkita. Huwag na lang ninyo palalayuin ang mga pulis para in case na may mangyari, may magtatanggol sa inyo ng mabilis. Tinapos na ni Giselle ang tawag. Samantala, sa CR ng kulungan ay naglilinis si Ninang. Busy siya. Sinundan siya dito ni Moira para mag-follow up. Palinga-linga muna si Moira baka may makakita sa kanya. Nagkasalubong ang mga paningin nila at nagsenyasan. Ibig sabihin may sasabihin si Moira. Lumapit agad si Ninang kahit hindi pa siya tapos maglinis. Sabi ni Moira, Ninang, kamusta yung pinapagawa ko? Anong balita? Natatawa naman si Ninang. Oo naman. Ang huling usap namin ay ngayon ang tinakdang araw ni... Oo naman. Ang huling usap namin ay ngayon ang tinakdang araw ni Dax. Umalis na siya kanina para simulan ang plano. Makulit si Moira. Samantala nauna na nga si Annalyn sa restaurant. Hinihintay niya ang nanay niya.
Napadaan na si Dax, kinabahan si Annalyn. Siya na naman ang lalaking nakita niya sa Apex. Nagduda na siya. Siya si Dax, nakikitain sana ni na Giselle. May kasamang pulis. Pumuesto na sila. Maya-maya ay dumating na rin si Linares. Nagulat siya na narito si Annalyn. Wala na siyang magawa. Anak, bakit ka naririto? Anong ginagawa mo rito? Sumagot si Annalyn. Nay, alam ko po na makikipagkita ka sa star witness ni Ma'am Moira. Kaya narito po ako ngayon para proteksyonan ka. Sabi ni Linares, hindi ka na dapat sumunod dito. Umalis ka na. Delikado. Ako nang bahala. Ayaw pumayag ni Annalyn. Nay, delikado nga po. Kaya ako narito. Nandyan na po siya. Nakita ko po may isang lalaking may kasamang pulis. Nakampante na si Linares nang marinig na may kasamang pulis. Pumayag na rin siya na makasama si Annalyn sa loob. Tara na, mag-iingat ka anak ha. Tumango si Annalyn. Kahit kinakabahan ay pinilit niyang maging matapang. Pumasok na sila sa restaurant. Napansin nila na sa isang tabi naman ng mga pulis na gwardya ni Dax para magbantay. Maya-maya ay nagmamanman na rin pala sa kanila ang tauhan ni Ninang. Wala silang kaalam-alam. Tumawag ang tauhan ni Ninang kay Ninang para mag-update. Sa kabilang banda sa kulungan, patuloy naman ang pangungulit ni Moira. May sumunod ba na tawag ang tauhan mo? Gusto kong malaman. Nakulitan si Ninang. Tamang-tama tumatawag na ulit ang tauhan ni Ninang para mag-update. Ayan, tumatawag na siya. Teka, kausapin ko. Naghihintay naman si Moira. Sabi ng lalaki. Ninang, andito na ako. Nakita ko na ang prospect. May kinita siyang isang magandang babaeng maputi na parang labanos. May kasama rin isang batang babae. Maganda rin. Parang anak niya dahil pareho silang maganda at maputi. Ako na ang bahala. Nagpaalala si Ninang. Bata, kapag hindi patay, walang bayad. Alam mo yan, yan ang mga kondisyon ko. Mayabang na sumagot ang lalaki. Ha? Ako pa ba? Kailan ba ako sumablay? Hindi amateur ang kausap mo, Ninang. Alam na alam ko na ang patakaran mo at hindi ka mabibigo sa akin. Kaya paborito mo ako, di ba? Sumagot si Ninang. Sige na, sige. Igihan mo ang trabaho mo para mas marami pang trabaho ang maibigay sa'yo. Wala akong pakialam sa maputing babaeng kausap niya kung madamay. Basta ang importante, mawala na yung star witness na yan. Tinapos na ni Ninang ang usapan nila. Binalikan niya si Moira. O, narinig mo? Ginawa na ng bata ko at nasa location na siya. Kilala ko yung bata ko na yan. Hindi pa yan pumapalya. May kasama raw na mag-ina, bagaganda at mapuputi. Napangiti si Moira. Matutuloy na ang plano niya. May bonus pa dahil nakilala agad niya ang mag-inang maputi. Alam niya agad na sina Annalyn at Linares ang tinutukoy ni Ninang. Maya-maya, nasa restaurant, nauna nga si Dax na makaupo sa meet-up nila ni Giselle. Nagulat siya nang si Linares ang papalapit sa kanya. Kahit na bigla ay mayabang at matapang pa rin siya. Tumayo siya. Pasugod naman ang paglapit ni Linares sa kanya. Kasama niya si Annalyn. Galit na galit si Linares. Nagsalita si Dax. Anong ginagawa mo dito? Si Giselle dapat ang makikipagkita sa akin na. Galit na galit rin si Linares. Narito ako para sumbatan ka. Galit na galit ako sa ginawa mo. Tumayo ka ngang star witness para makalaya ka sa krimen na ginawa mo. Kung hindi ka mapaparusahan ng batas, kahit dito man lang makaganti ako sa lahat ng mga kasalanan mo sa akin. Sabay sampal ng malakas sa pisngi ni Dax. Nagulat si Annalyn sa ginawa ng nanay niya. Naglapitan ng mga pulis para awatin sila. Pinahinahon sila ng mga pulis. Kung wala na silang pag-uusapan, mabuti pang umalis na lang sila. Pero huminahon rin agad si Linares dahil marami pa siyang gustong malaman at marami rin katanungan sa isip niya tungkol sa panluloob nito sa bahay nila at ano ang kinalaman ni Dax kay Moira. Umupo sila at nakumbinsi rin si Linares na maging mahinahon. Ganon rin si Annalyn. Sa East Ridge naman, sumugod si Zoe kay Carlos dahil sa problema niya kay Dax. Binablackmail siya ni Dax at kailangan na naman niya ang tulong ni Carlos. Nabanggit ni Zoe na kailangan nila i-eliminate si Dax bago pa sila ng daddy niya ang mai-eliminate ni Dax. Nagulat si Carlos. Ayaw niyang gawin ito dahil matutulungan siya ni Dax na hindi makalabas si Moira sa kulungan. Nagpayo siya kay Zoe na wag nang pakialaman si Dax. Siya na ang bahala dito. Hindi na siya guguluhin ni Dax. Nagtataka naman si Zoe pero nagtitiwala siya sa plano ng daddy niya.
Pero kahit ganon ay hindi pa rin siya makampante. Maya-maya ay may natanggap siyang tawag. Unknown number. Si Moira pala ito. Nabanggit ni Zoe sa mami niya ang problema niya kay Dax na binablockmail siya nito. Mayabang naman si Moira dahil may plano na siya para kay Dax. Sinabi niya kay Zoe, "Zoe, darling, wag mo nang ang problemahin yan si Dax dahil hindi pa tapos ang araw, mawawala na yan sa mundo. At kapag sinuwerte tayo, pati na rin sina Annalyn at Lynette." Nanlaki na naman ang mga mata ni Zoe. "What? May gagawin ka na naman kina Tita Lynette at Annalyn?" "Mami, baka mas lalo kang hindi makalaya niyan. Nawala nga si Dax pero hindi ka rin naman makakalabas dahil may panibago ka na namang kaso. Wag mo na sila pakialaman, Mami." Sumagot si Moira. "Well, lakasan na nila ang pagdarasal dahil hindi ko hawak ang isip ng tao kung hindi sila matamaan ng bala." Habang sinasabi yon ni Moira, nagaganap na ang pagtatrabaho ng tauhan ni Ninang. Papalapit na siya kina Dax. Nakita rin naman siya agad ni Dax. Nanlaki ang mga mata nito at unti-unting tumatayo. Halata ang takot sa mukha niya. Napansin na Lynette at Annalyn ang kinikilos at reaksyon ni Dax. Napalingon sila hanggang ginawa na nga ng lalaki ang paputukan si Dax. Nagulat ang mag-ina at mapapadapa. Takot na takot sila pero dahil may mga pulis, maagap naman silang natulungan at nakapagtago. Nagkaroon na ng kaguluhan sa loob ng restaurant. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap.